everyone. Good afternoon. Late ba ako? No, just right. 10 minutes before. Asensya na was we're doing our promo. So, definitely it's indeed a privilege to be in front of you now. Maraming salamat po sa pagpunta niyong lahat dito. Thank you. Ano ba to? Chismisan ulit? Chikahan, wholesome, interesting, intellectual. Yun Not so na! intellectual. Iba-iba ang already coming as CEO. Never. Never, okay. Oo, hindi ko naisip na I'll be working in an office. Kasi alam naman ng lahat dito na since I was 9 years old, child star pa lang, pelikula na ang kinalakihan ko. So ang dream ko talaga, pag natapos na, let's say, medyo nagsawa na ako sa acting, ang dream ko talaga maging director. Parang mga Marilu Diaz Abaya, tsaka Loris Guillen. Yun ang dream ko talaga. And napasok naman ako sa public service. So, pero yung maging CEO, never. Sa opisina. Okay. Go, sino peg mo when you portray, nag-immerse ka ba? I mean, portraying a CEO, meron ka bang particular personality na pinagayahan ng pagiging CEO mo? Actually, marami. Kasama na rin nga dyan si Ma'am Charo. Okay, malaking meron ko konti. May kasama na dyan si Malu. Oo. Pero yung pagkakaroon niya ng sakit, meron din kaming ginayahan ng peg na kahit may sakit siya, matapang pa rin. You know, na kahit na cancer na yung sakit niya, hindi siya mapipigilan mag-red lipstick. Parang gano'n. Yun ang character ni Vivian dito. So, I think, ang pinaka-importante nangyari dito is yung guidance ni Binibining Joyce Bernal. Kasi every scene na gagawin namin, especially yung time na impact dito pa si Vivian, well-guided yun ni Direk Joyce Bernal. Okay, thanks, Go. Okay, the first question will come from, who would like you to ask the first question? Saan po kayo nakakuha ng mga ideas how to project a character na gano'n? Tatanong ko lang, di ba? Di ba? Hindi, Baka may iba. yun, challenge sa akin yun as an actress. Meron po ba kayo expectations kay Direk? Kasi siguro it's your first time. Binibining Joyce Bernal. Siyempre, tinitignan ko rin yung first shooting day namin kasi first time namin na magkasama together. So, nagkakapaan kami anong klase ugali nito, paano klase siya mag-direct. And siguro, vice versa. Baka tinitignan din niya ako na akala mo kung sinong Vilma Santos, yung mga ganon. Pero hindi mahirap pakisamahan si Direk kasi Jologs. Alam mo yung Jologs na hindi siya yung Direk. Directed by niya ma. Sorry, Direk. Yung alam mo ba yung anything goes kami sa set, masaya lang. But, pagka shooting na at kailangan na namin i-shoot ang isang eksena, director siya. And napakagaling niya mag-motivate para magampanan namin tatlo yung mga characters namin ng tama. Have you experienced the same techniques po of filmmaking, comparing the style of Direk Binibining and Joyce Bernal to other directors? Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang style, no? Meron yung mahigpit, meron yung gusto talagang detalye. Meron naman kasi with Direk Joyce Bernal, siya naman yung she's one director also kasi na masasabi natin she won't settle for less. Hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya, hindi niya talaga ipapasa. Kaya lang, kahit na ganun medyo seryoso yung ginagawa niyo, after the take kasi jolog siya eh. At saka iba, first time ako nakakita ng ganitong klaseng approach. First time. Yan ba si directed by? Andiyan po. First time na yung first time. Imagine more than 50 years in the business. Pero with Direk Joyce Bernal, first time ko naka-experience na dahil sa characters naming tatlo, hindi talaga kami pinag-uusap. Yung even the first day with Jel, parang even si Jel nagsabi sa akin, tita, hindi mo nagkakausapin na. Sabi ko, okay lang. Even with Zian, the first time namin makikita mag-ina after so many years na babalik siya sa Pilipinas, hindi talaga, doon na lang kami nagkita ni Zian sa set. Yung i-rehearse ako ni Direk na solo, i-rehearse niya si Zian ng solo,
Tapos makikita na lang kami, parang one rehearsal, take na. So, yung hindi kayo nagiging komportable sa isa't isa. So, I think that's a plus factor yun sa mga artista. Malaking tulong yun sa mga artista. First time ko naka-encounter kay Direk ng ganong klaseng technique para masuportahan yung mga actors niya. Meron po bang sa mga anak ninyo na medyo nakitaan niyo ng Albert? Hindi ko naman dinanas yung ganong galit ng anak. Hindi naman siguro. Siyempre, sa mga anak mo, as a mother, may dinadaanan ka mga pagsubok nila. Pero hindi yung ganyan na klase na parang itakwil ka or that's malayo. Mas madali niyo po bang naintindihan yung character ni Albert? Kasi lalaki rin po ang anak niya. Hindi ko madaling nakuha. Pero ang umiral sa akin siguro yung pagkananay. Siguro yung pulsong nanay. Because pag nandun na rin ako sa character ni Vivian, hindi ko naman naiisip si lalaki at si Ryan eh. Ang nasa isip ko noon nung sinushoot ko, si Zian na. So, malaking tulong yun sa akin para ma-motivate ako kung anong approach gagawin ko kay Zian. Yun, ganun yun. Pero kayo po ay may mga expectation din po kay Miss Angel? Like, sa anong klaseng expectations? Na yung kung paano po siya aarte together with you. Tagal na si Jel. Alam naman natin lahat kung gaano nakagaling si Jel. Hindi naman natin mako-question na yun, di ba? Tsaka meron kami pinagsamahan ni Jel noon, Mano po. Although, hindi sa buong pelikula, maliit lang. But this one, meron kami mga talagang one-on-one. So, actually, more on yung excitement eh. Yung parang ano kayang gagawin namin dito, magkalaban kami. Yun yung parang mas malaking hamon, challenge for me na kaya namin dalawa ito. I mean, na talagang aapihin ko siya. But this was kasi inspired nung moving, Devil Wears Prada. Pero yun lang kay Meryl Streep na meron siyang secretary na hindi sila magkasundo, laging nagka-clash. Yun lang. Pero yung totality ng storya malayo. Parang yun lang ang pinanggalingan. Yung po ba naging dahilan kung bakit pinili niyo itong pelikula compared sa dami ng mga offers ninyo? Kasi minsan lang po kayo gumawa ng pelikula. Actually, totoo yun. Kasi after The Healing, Extra, In My Life, parang baka meron pang iba. And then parang nakita nga namin maganda yung Devil Wears Prada na something different. Yung iba naman yung character, sosyalera, yung impactita. Yun ang medyo naka-inspire na sana ito. Pero malayo yung sa istorya. Yun lang ganong klase na impactita naman for a change. Parang nandun nagagaling excitement ko doon sa movie nung sinushooting. Hindi na yung the usual drama, middle class. Iba naman. Yun na naman, parang ganun na naman. Natawa lahat mo sa Star Cinema sa'yo. Ito, tignan mo, di ba, bagal! May challenging eh. Correct. Pero na yung mga laki ng matang ganyan. Iba. Masarap paglaruan yung character. I love you. Okay. Thank you. Especially with Zian, first time. With Angel, first time na talagang one-on-one. Actually, the good thing is yung nakakadagdag ng excitement to do the movie. That's why you're looking forward na pag sa shooting na, ano kaya ang eksena ngayon? May ganun ako, yung excitement na ganun. Hindi yung pagdating mo, alam mo na kagad yung gagawin, iyak na naman ako dito. Yung ganun. Ito, iba. Even yung pagka-maldita niya, iba. Excited din kaming lahat kasi in every sequence na ginawa namin, that's one thing, baka tumangos na mailong ni Direk. In every sequence na ginagawa namin, iba lagi ang attack ng director namin. Kaya, yung bang mag-iisip ka, na it's not the usual na doon ka palang alam mo na ito, yun ang nakakabigay sa akin ng intriga. So, very challenging, exciting, tsaka looking forward ka yung what to do next. Yun yung nagbigay ng pagtulak sa akin para ma-excite sa pelikulang ito. Tapos ang isa pang exciting dito, syempre nakaporma ako. Social. Ang tagal na rin naman ako walang ganyan. Ang nasa isip ko, pwede ba pagandahin yung set ko?
Pwede may stylist na ako ngayon. Achieve Diba? achieve na achieve. Go, ha? Yung mga ganon, and that's exciting for me, di ba? Especially kung gumawa nga ako after 3 years. At tapos nito, di governor uli. Public servant uli, iba naman dun. Yun. Thank you. Okay yun, George? Kung magdidirect po kayo, sino yung gusto niyo i-direct? Alam mo, dream ko talaga, pero sa ngayon hindi ko pa talaga alam kung sino. Hindi talaga, sa totoo lang. Pero talagang dream ko yung miskin nun pa, yung parang nangyaring 24 oras lang. Nung mag-uumpisa siyang magandang-maganda, pag natapos na siya, mukha na siyang dilapidated. Yun ang dream ko, pero nangyari in 24 hours. Yun ang dream ko pag nabigyan ng pagkakataon mag-direct. Pero yun ang laging nasa isip ko. Yung talagang really beautiful, talagang beautiful. Pero yung dadaanan niya sa 24 oras, bago matapos yung 24 oras, para siyang dinaanan ng bagyo. Yung ganun ba? Yun ang nasa isip ko. Pero kung sinong magiging artista, wala pa talaga. Nothing in mind. Nothing in mind. Hindi po yung news program ng GMA yung direct niya, ha? Okay, Jo. Tapos, after working with Angel, parang may na-observe ba kayo sa kanya na parang naisip nyo, sana magkatuloy na nga sila ni Luis. So, nasabi nyo na ba yun? Malayo yung relasyon namin ni Jel pag nasa set eh. We don't even talk about personal things. Kasi mahigpit nga si Direk eh. Mahigpit, hindi nga kami pinag-uusap eh, di ba? Pero malayo yung relationship namin dyan. Malayo din naman yung relationship. Director kayo? Sabi ko sa'yo, magtago ka muna. Sabi ko sa inyo, jologs eh. Pero iba yung sa personal na buhay. Kasi pagdating naman sa personal na buhay, we don't talk about showbiz naman. You get me? So, malayo. So, once nasa set kami ni Jel, pareho kaming artista. Ngayon, pag let's say, nagkakaharap kami sa dinner with the family, pareho naman kaming hindi artista. So, mas maganda yung ganun. Yung personal dinner with Luis na yun siya. Yeah, family, yes. Family. Sarap lang makita si Chloe mag-dinner, 3 sila. Hindi, kasama ang buong pamilya. Wow. Kasama si Ralph, kasama si Ryan. Hindi mo na siya nagpo-post, nakakainis. Kilig sana. It's better sa kanilang dalawa na yun. They're both mature, di ba? So, pangit naman yung mukha kong pakialamerang na yung nakikialam, bayaan mo na ngayon. Pag gusto nilang i-reveal kung ano man, and then pwede ako magsalita. Pero pag hindi, it's between the two of them kasi mature na sila pareho. Si Direct Joyce, may nagsabi na about yung walkout na nagkaroon ng problem sa scheduling. Ano ba yung... Ano lang, minor lang yan. Masyado naman, magandang promo yan. Talaga, scheduling lang. Kasi medyo hindi rin biro yung mga last minute na schedules namin. So, I will be honest, para sa amin lahat, nangarag din kami. It's really draining. So, nothing major. We're all here promoting the movie, so wala yun. It's a very minor issues. Baka gusto lang palakihin. Saan mo na-interview sa Binibini? Thank you. Thank you! Naturally good. How do you filter na ilabas yung pagkamataray? Kasi mahirap din umacting na parang ang taray-taray mo, pero deep inside alam mo mabait ka, di ba? Ako, yun ang akala niyo. Huwag kang ganyan. Tangkaya niya yan. Sabi ko nga nung press con, parang ang feeling kasi nila sobrang bait ko. Sabi nga ni Derek napakamasunurin ko daw. Kasi si Vivian dito, hindi raw ako yan, yung question mo rin, FPJ na impact tita, it's so hard. Of course not. Sanay din ako sa mga ganyan. Pag nasa opisina lang, may mga ganyan na voice di ba? Ang point ko lang, si Vivian dito, titignan mo impact tita, pero may puso. Si Vilma naman, iniisip nyo lahat, so gracious, malambing, kala mo mabait, pero totoo naman. Masarap naman akong kaibigan. Kaya lang, meron din akong character na wag akong masyadong itutulak. Don't push me too hard kasi lalaban din ako at the end. Especially pag alam kong tama ako. I won't take it sitting down. Yung Scorpio,
Yung ganon. So, hindi yung akala mo na ganito, na mahihirapan ako sa role na ganyan. Hindi rin na, meron din ako ipakita side. Oo, totoo. Alam Yung mo na, ibang eksena dyan, Fernando. Correct. yung eksena dyan, meron akong ganyan sa opisina. may ganun pa yun. Yun. So, it's not really that hard. But I guess, ang pinaka-importante lang, yung talagang character ni Vivian ang magampanan ko. Okay. Follow up din, Gov, since you will be a CEO for for this movie, meron ka bang parang personal touches na parang gusto ko medyo ganito parang umangat yung pagka-CEO CEO aura mo dito sa movie? Yeah, guided ako. Even with the clothes that you need to wear, yung mga ganon, and then choices of words na dapat mong gamitin. May nakukuhanan ka rin. Yun nga, binibigyan din ako ng peg kung sino. Ito, sa ngayon, dito ka. Halimbawa, ngayon, ikaw si Ma'am Charo. Merong bukas, ikaw si Malu. Alam ko rin, hatian. Alam ko rin, hatian. Yung teros, alam na, yung presyosa, alam na. Pag gusto mo naman medyo mabait, ikaw si ganyan. Ganyan lang ang behave ko dyan. Diba? Cory naman, May mga gano'n, may mga peg na gano'n. Depende sa eksena. Kasi ito, siguro pwede ko share sa inyo, kung titignan din natin sa trailer, parang akala mo it is so heavy, di ba? Actually, it's a very light comedy drama. Ang pinaka-importante lang dito kasi yung message ng movie. Hindi kasi ito yung rom-com. Alam mo, ibig sabihin yung konting lakad, ligaw, kikiligin. No, it's may meaning yung movie eh. Most especially about family. Tama si Joyce Bernal. Tatlong medyo ego tripper na mga mayayabang. Yung character ko, si Jel din, di ba? Kaya nakakita ng kamatch, di ba? Same thing with my son. So yung tatlong akala mo mga mayayabang na matataas na akala mo at the end hindi na kayang pababain yung mga loob. Hindi eh, meron din. Kasi kahit na anong salbahe mo, at the end of the day, lalabas na may puso pa rin. Most especially pag pamilya na ang pinag-usapan. Kasi family is the most important unit in our society. Whether we like it or not, lahat sa pamilya nang gagaling. So pag nagkaroon ng problema sa pamilya, kino-consider yun major. So it's not just the love, kilig-kiligan, it's the message na gusto. And especially for people na may sakit. Yung may cancer. Di ba? Don't lose hope. Kahit may cancer ka, mag-red lipstick ka. Ganda naman ang the fan. that are out of your control. With all honesty, kasi hindi mo naman kaya lahat. Siguro actually meron akong isang hiniling dito, yung isang scene na ako personal kong hiniling. Kasi ito yung parang redeeming factor ni Vivian. Dahil ito yung totoong ginagawa ko sa buhay ko. With yung klase ng buhay na meron ako, it's sometimes, it's a fulfilling life. But sometimes you are emotionally, mentally, physically drained. Kasi may pamilya ka, may trabaho ako as governor, pwera pa yung social life mo, pwera pa if I'm doing a movie, that's draining. Pero you know, sa experience ako, hindi mo kaya lahat. Pero every time I go out of the house, o pag talagang hindi ko na kaya yung physically or mentally, I just pray. Alam mo kung anong dasal ko? Take over, Lord. At hiniling ko kay Direk ko pwede ilagay dito sa pelikula. Nung medyo talo-talo na si Vivian. Wala na siyang pupuntahan. Yung parang, Sumuko ka na. Parang gano'n. yung parang yung boss na. Even in personal, yun lang ang pag hindi ko na kaya yung sobra na wala ka naman magagawa na, di ba? Take over. Ewan ko kung maniniwala kayo, talagang tomorrow is another day. Mabibigla ka na lang kung nagiging maayos. I don't know, depende sa... Pero sa akin, proven yun so many times. So many times. Mula nung magkaasawa ako, magkaanak ako, mula nun, naging priority ko na yung pamilya ko. First priority. Kahit yung mga Batanggenyo, alam yun. Kasi sinabi ko sa kanila, sabi nila pag lokal, 24 hours yan, 10 days a week.
Pero sabi ko, no, my first priority is still my immediate family. I cannot imagine serving a bigger family kung yung mismo sarili kong pamilya hindi ko maalagaan. The inspiration I'm getting to serve you, the Batanggenyos, is because I'm getting it sa sarili kong pamilya. I want my children to be healthy. So, I want you to be healthy. Pagawa natin ng hospital. I want my children to have good education. So, I give priority sa upgrading the quality of education we give our Batanggenyos. So, doon ko hinuhugot yung serbisyo. So, alam nila yon. First priority talaga is my immediate family. Kahit na anong kailangan ako, let's say sa Batangas or let's say sa shooting, kung wag na may pahintulot ng Panginoon, may sakit ang anak ko, I'll stay with my son. I don't care, magalit kayo. But kailangan ako na... wala, malaki ng tulong ng teknolohiya ngayon kahit sa shooting. Stars, I guess I'm lucky to have Angel. Angel, matagal na rin naman sa pelikula, tama ba? At nakukuha pa naman natin sa pagkatao ni Angel yung old school ng klase ng attack sa show business, yung professionalism, meron pa. Ang kay Zian lang, kasi ito yung mga no breed ngayon, di ba? Yeah. Lalo na nung bago kami nag-shooting, nakikita ko yung mga negative na sinasabi sa kanya. So at first, story conference, inobserbahan ko na si Zian kung kamusta kaya ito katrabaho, ito kaya yung medyo pogi, yung ganyan. Hindi eh. First time I met him, story conference pa lang, I was trying to observe him. Alam ko kagad, napansin ko na edukadong tao eh. Edukado eh. Kaya siguro sometimes medyo namin misinterpret. Baka yung every individual is different. Baka yung lumaki sa States, yung hindi natin maintindihan, but that doesn't mean suplado siya eh. Pinag-aralan mo lang yung character niya, even sa shooting. Hindi eh. He's a very educated person. And then sa shooting, sira din ang ulo eh. Oo, kalog din. Ay, nako. And then sa shooting naman, yung kung pag-uusapan yung acting, dito sa pelikulang to, nakita ko kung gaano siya kaseryoso. Kasi kuminsan naka-encounter na rin ako na pag hindi pa nag-shooting, pero preparing yung shooting, yung bang magkikengkoy-kengkoy, yung ganyan-ganyan, yung para bang doon na lang sa set na pag sinabi ni Drake, oh, dito na. Pero siya hindi. Especially pag importante yung scene namin, it's just in one corner and you could see na pinag-aaralan niya yung gagawin niya. And then pag take pa, nadi-deliver niya eh. Kasi pati ako nadadala niya eh. Alam mo ibig ko sabihin? So, my future si Zian, misinterpreted lang yung bata. Pero kung tutuloy niya yung ganyang seryoso, kaya ni Zian. Kaya ni Zian. Lalo na, let's face it, he's tall, he's handsome, di ba? Oo. It's just siguro mamigyan lang ng mga magagandang oportunidad, maalagaan. I think he'll go places. I'm sorry. How do you want to define the success of everything about it? Sa totoo lang, I'm so stressed. Akala nyo kayo lang, kinakabahan din ako dito sa movie. Sa totoo lang, nagsisikmura na nga ako dito eh. Hindi, alam nyo ba, kinakabahan din ako. Parang, kasi, modesty aside, I'm, even with yung trailer lang namin, parang ang dami kong nakukuha na positibong feedbacks, you know, the expectations for the movie. So, lalo akong nai-stress. Kasi, parang, sinasabi pa nga nila parang, this is the second time na nagaganap ako ng may cancer, di ba? Yung una, pahiram ng isang umaga ba? But pahiram mo sa heavy drama yun, you know? But this one, it's a very light comedy, drama movie na hindi naman ito para you'll feel heavy eh. Napaiyakin ka pa. Hindi eh. It is the message of the movie na gusto ko sana maintindihan ng mga manonood. It is not just a kilig factor. Especially this movie is about family. Sana yun yung gusto ko ipaabot eh. Ito yung minsan mga tao, kala mo gano'ng kayayabang kaya na nila lahat. Tinan mo yun, di ba? Yung cancer lang to. Di ba? Hindi ako mababaliw sa cancer. Akala mo yun. Pero at the end of the day, tao ka pa rin. That is the message of the movie. And even how powerful you are, meron ka rin problema sa pamilya.
Yung akala mo, di ba, yung tingin natin sa mayayaman, swerte naman yan. Akala mo lang. Pero tignan mo yung background ng mga buhay niyan. May mga problem. Alam mo, ibig ko sabihin, it's yung message na yun ang gusto namin iparating sa mga manonood about everything about her. And yet, the good thing is, hindi in-approach ng pagkabigat-bigat. Yun ang gusto kong makuha nila, na pag umalis ka ng sine, it's a feel-good movie, pero may natutunan ka about family. Yun yung message ng everything about her. Na sana yun ang gusto kong makuha ng mga manonood. Hindi para paiyakin kayo, but pag lumabas ka, feel-good movie, and yet, oo nga, pwede palang ganon. Yun ang gusto kong sana makuha nila. Thank you for your time. Malaking bagay po ito sa akin. Sa totoo lang po, hindi pa ako ganun kateki. But I find the social media very interesting and I'm learning a lot. Sabi nga nila, correct nyo ako kasi hindi ako techie but I'm learning. So, marami na akong mga pinapasukang mga apps. I'm a lurker. So, may Instagram ka, Gov? Ay, 3 seconds tayo doon. I love to browse. Pero nag-iingat ako na baka merong mabuko dyan i-bash ako, papatulan ko So, sa totoo lang, if I'm not mistaken, isa ng social media na makukonsider natin na matatag na pillar pagdating natin ngayon sa communication, tama ba? So, alam kong malaki pong tinutulong nyo sa amin kasi kung minsan di ko napapanood pero nakikita ko sa social media. So, you're very, very important. So, maraming salamat po sa time ninyo. Sana matulungan nyo kami dito sa everything about her. Kung ano man mapanood po ninyo, ano man po inyong mga comment, we're very willing to take mga constructive criticisms. Pero kung ma-enjoy nyo naman, i-post nyo rin. Pwede ba? So again, thank you very much. Meron kaming everything about her malapit na next week. Wednesday, January 27. So, sana po yung nasabi ko kanina, intention lang namin dito magpaligaya. And at the same time, makuha lang yung mensahe na positibo ng pelikula. We're not expecting anything na dramang-drama or no. It's just we're offering something new with me, with my character, with Angel of course, and then first time with Zian, and first time with Binibining Joyce Bernal. So parang iba ang dating. How can you question? Star Cinema. So sana po mabigyan nyo kami ng chance na matulungan nyo po kami ma-promote yung movie. And at the same time, mapahaba pa. Sana kumita. Yeah, definitely. Thank you!